We live in a world full of beauty. Mga berdeng gubat, gintong langit at malalalim na karagatan. Abala sa trabaho, sa oras, sa mga responsibilidad na unti-unti nang nasisira ang kapaligiran. The sea that once full of life is now filled with waste. Parang pagmamahal na binabalewala at napupuno ng polusyon ng paglimot. In the end, tulad ng kalikasan, sarili lang ang nasasaktan natin. Ano? Well, totoo nga. Pero ang tanong, paano? Alam mo ba, pumunta ako kanina sa Talipapa. Ang grabe ang mahal ng mga bilihin sa mga Kasi, yung mga mangingisda, wala na silang makuha. Wala na silang mahuli. Tapos yung pagtaas ng presyo, yung 260 per kilo, ngayon naging 300 na. Nagmahal ng... Oo nga eh. Yung kaibigan ko, nalaman ko nakatira pala siya sa malapit sa dagat. Tapos, yung mga trabaho ng magulang niya is nangingisda lang sila. Yung pagkain din nila, ayun na din yun. Kaya ilang araw na, wala na silang nakakain dahil sa pagkawala ng isda. Alam ba, nabalitaan ko, si Lucy, nagka-cancer siya dahil yung tatlo niyang kaibigan, lumabas sila sa isang seafood restaurant. Tapos, may microplastic sa labas ng isda na kinain nila. Over 150 million metric tons of plastic already contaminated the ocean. It is causing long-lasting damage into it. Ang mga plastic, kasama mga oil spill at mga chemical ay nagdudulot ng panganib sa ating marine biodiversity. Kagaya ng mga isda, pagong at mga ibon ay nanganib at namamatay dahil sa pagkalason at pagkain ng mga plastic at basura sa mga dagat. Every year, about 11 million metric tons of plastic wasted on our ocean, at about 2 to 10% of our global plastic production. Dahil dito, ito ay nakaka-apekto at nakakasira sa ating marine ecosystem, mula sa mga maliliit na plankton hanggang sa pinakamalaking predators sa ilalim. At sabi ng mga scientists at statistics, ay titriple pa ang dami ng plastic sa taon 2040. Rising sea temperatures driven by climate change are causing coral reefs to bleach and die off. Ang coral reefs ay nagbibigay ng tirahan at pagkain sa 25% ng mga species sa karagatan ay unting-unti nawawala, na nagtutulot ito ng kakulangan sa mapagkukunan ng pagkain sa maraming organismo. So, huli na ba ang lahat? Hindi, kung magtutulungan tayo gamit ang non-square values,